Inatake ni Tang Jia si Li Yunxiao ng buong lakas gamit ang makapangyarihang sword intent pero madali lamang itong naiwasan. Kasunod naman nun ay sumugod ito ng walang habas dahilan para mayanig ang buong lugar na kanilang pinaglalabanan. Ngunit sa liksi ni Li Yunxiao ay hindi man lang nagawa ni Tang Jia na makatama kahit na kaunti. Nagpatuloy ang ganung sitwasyon sa pagitan nilang dalawa hanggang sa inilabas na ni Li Yunxiao ang kanyang ancient sword artifact para humanda naman sa pag-atake. Subalit biglang naging mabilis ang mga galaw ni Tang Jia kaya bago pa man niya ito magamit ay napilitan na siyang dumapensa sa atake nito. Sa mga puntong iyon ay ginamit na rin ni Li Yunxiao ang Phoenix True Fire para labanan ang bloodline ni Tang Jia at kagaya nga ng kanyang hinala ay isa ito sa mabisang paraan. Nakaramdam si Tang Jia ng matinding pressure mula sa kanyang bloodline at maliban pa dun ay naramdaman niya rin na kaya siya nitong tunawin kahit pagaano kalakas ang kanyang katawan. Dahil doon ay napagdesisyonan na muna nitong dumapense gamit ang isang barrier na gawa sa Nine Heaven Sovereign Chi. Habang nasa loob naman si Tang Jia ay ipinagsisigawan niya na hanggang dito na lang daw ang ating bida dahil kahit ano pa raw ang mga kagamitin nitong mga hindi pangkaraniwang bagay ay malabong manalo ito sa kanya. Napakalaki raw ng kanilang agwat sa cultivation at kung purong lakas lamang ang pag-uusapan ay kayang-kaya niya raw nalabanan kahit pa maging 10 ang bilang ng mga kagaya ni Li Yunxiao. Matapos naman sabihin yun ni Tang Jia ay biglang nahigop pabalik ang Phoenix True Fire pero napalitan ito ng isang malakas na pagbulusok ng Ancient Astral Wind. Takang-taka si Tang Jia sa kung saan ito nagmula ngunit batid niya na kagaya lang din ito ng makapangyarihang apoy na kaya siyang lumunin ng buhay kanina. Maya-maya pa ay lumitaw ang mga mata sa Ancient Astral Wind at pagkatapos nun ay isang dambuhalang halimaw ang nagpakita at akmang sasakmalan si Tang Jia ng buo. Sa bilis naman ng mga pangyayari ay agad na natakot si Tang Jia kaya napatalukbong na lang ito ng mga kamay habang nagmamakaawa. Pero sa hindi inaasahan na pagkakataon ay bigla na lamang nawala ng puwersa ang dambuhalang halimaw at ang malala pa dun ay lumiit ang pangangatawan nito. Halos mamatay sa hiya si Tang Jia habang tinitingnan ang nilalang na labis niyang kinakatakutan samantala si Li Yunxiao naman ay napasukan na ng dugo sa sobrang inis sa ancient crocodile niyang walang silbi. Hindi pa doon natapos ang kalokohan nito dahil bigla na lamang bumagsak ang mga mata nito hanggang sa ito ay makatulog na parang isang bata. Sa sandaling iyon ay napatawa na ng malakas si Tang Jia para asarin si Li Yunxiao ngunit hindi ito nagpaapekto at agad lamang na inilabas ang Imperial Dynasty Bell. Plano niyang gisingin ang hangal na Ancient Crocodile dahil parang wala pa raw itong kaalam-alam sa sitwasyon. Pinatunog niya ng malakas ang Imperial Dynasty Bell at sa sandaling umalangaw ang Tagandong mula rito ay agad din naman na nagising ang hangal na Ancient Crocodile. Matapos nun ay bumalik na ito sa dati nitong anyo at muling tinangkang lamunin ng buhay ang tumatawang si Tang Jia. Ang hangal naman na si Tang Jia ay inakalang ganun pa rin ang mangyayari pero laking gulat niya nang madali lamang na nawasak ng Ancient Crocodile ang kanyang Nine Heaven Sovereign Chi Barrier. Mabuti na lamang na nakaiwas siya sa huling sandali dahil tiyak na napinsala ng husto ang kanyang katawan kung nagkataon na nasakmal nga siya nito. Sa pangyayaring iyon ay natauhan na ulit si Tang Jia at alam niya na hindi sapat ang kanyang lakas para labanan ang dambuhalang halimaw sa kanyang harapan. Tumakbo si Tang Jia sa malayo para kumuha ng distansya at nang makita ni Li Yunxiao ang ginamit nito na movement technique ay agad nitong nakilala iyon bilang lightning evasion. Nang makakuha naman na si Tang Jia ng distansya sa dambuhalang halimaw ay ni-activate niya ang nakatagong lakas ng kanyang bloodline na konektado sa kanyang puso. Ang ginawa niyang ito ay lubhang delikado dahil masama ang epekto nito sa kanyang katawan pagkatapos pero wala na siyang pagpipilian gayong kailangan niya ng karagdagan na lakas. Agad naman na umangat sa 3-star Martial Sovereign Realm ang antas ni Tang Jia at ang matindig pa doon ay mas naging mabangis ang kanyang aura dahilan para mag-umapaw ito sa kanyang katawan. Lumingon si Tang Jia ng buong kumpiyansa habang ipinagmamalaki ang bago niyang lakas pero baka sa kanyang ekspresyon na nahihirapan siyang panatilihin ito. Sa sandali namang makalingon na siya sa direksyon ng ating bida ay isang kakaibang kapangyarihan ang agad na bumagsak sa kanyang katawan at naramdaman niyang hindi na siya makagalaw pa. Ginamit na pala ni Li Yunxiao ang makapangyarihang abilidad ng Ancient Mirror at dahil doon ay ilang sandaling hindi makakagalaw si Tang Jia hanggat hindi nito nababasag ang spatial confinement. Nang mapagtanto naman ni Tang Jia ang sitwasyon ay tinangka niyang kausapin si Li Yunxiao para sabihing tigilan na ang ganitong mga walang saysay na pag-atake.
Sumagot naman agad si Li Yunxiao na wag daw siyang sisihin sa kanyang mga ginagawa gayong matagal na niyang nais subukan ang mga ideya na naisip niya. Nagkataon lang daw na si Tang Jia ang una niyang napag-eksperimentuhan kaya makipaglaro daw muna ito sa kanya kahit ilang saglit lang. Pagkatapos namang sabihin iyon ni Li Yunxiao ay nilapitan niya ang hangal na si Tang Jia sabay sarkastikong sinabi na nakakamangha daw talaga ang malaking pagbabago sa lakas nito kaya hindi niya mapigilan na maalala si Master Yu. Gayunpaman bagamat nakikita niya raw si Master Yu sa kasalukuyang si Tang Jia ay mayroon pa ring malaking pagkakaiba ang dalawa. Sa sandaling sabihin iyon ni Li Yunxiao ay bigla niyang ginamit ang Moon Eye Technique bago binitawan ang mga salitang ito raw ang bagay na tinutukoy niya. Kahit anong gaya raw ni Tang Jia kay Master Yu ay malabo nitong maaabot ang tagumpay nun sa pagtataglay ng malakas na soul power kaya wag na raw itong umasa na mananalo sa kanya. Inilagay ni Li Yunxiao si Tang Jia sa makapangyarihan niyang Moon Eye Technique at walang nagawa ang lakas nito bilang Freestar Martial Sovereign sa harap niya. Nagmistulan pa itong laruan sa mga kamay niya at patunay iyon na talagang hindi balanse ang kapangyarihang ni Tang Jia gayong masyado itong nag-focus sa pagpapalakas ng cultivation gamit ang mga hindi tamang paraan. Makalipas ang ilang sandali ay nagsimula na si Tang Jia na magsisigaw para sabihin na ilabas siya ni Li Yunxiao. Batid niyang wala nga talaga siyang kakayahan para makawala sa ilusyon kaya ang tangi na lang niyang naisip na paraan ay ang asarin at hikayatin si Li Yunxiao na labanan siya ng harapan. Ngunit hindi iyon naging epektibo dahil masyadong mataas ang kapasidad ng utak ni Li Yunxiao at hindi ito basta-basta nagpapadala sa emosyon. Habang ginagawa naman ni Li Yunxiao ang paglalaro kay Tang Jia ay unit-unti niyang tinitingnan ang memorya nito para makakuha ng impormasyon sa plano ni Demon Lord Shang. Nakita naman agad niya ang kailangan pero hindi niya inaasahan na makikita niya ang senaryo kung saan humingi ng tulong si Jiang Rubing kay Tang Jia. Dahil doon ay nakumpirma niyang tama ang kanyang naging hinala at talagang ang balak ni Demon Lord Shang na pasukin ang dungeon ng Red Moon City para iligtas sila Li. Maliban pa doon ay may ilan pa siyang nadiskubre na kababalaghan sa memorya ni Tang Jia pero dahil hindi na sapat ang kanyang soul power para tingnan pa iyon ng mas matagal ay napilitan na siyang tumigil. Sa huli ay minabuti na lang muna niya na isantabi iyon para makapag-focus siya kay Demon Lord Shang na kasalukuyan ng nasa loob ng dungeon. Binitawan niya ang nanghihinang si Tang Jia sabay naglakad palayo upang makapagtungo na siya sa dungeon ng Red Moon City. Sa isip-isip niya ay mataas ang posibilidad na magtagumpay si Demon Lord Shang gayong perpekto nang naayos ang divine artifact nito. Dagdag pa doon ay hindi rin ito mahihirapan na itakas si Jiang Rubing palabas ng Red Moon City kaya malaking problema para sa kanila kung magawa nito ang lahat ng iyon. Nagmadali nang umalis si Li Yunxiao habang si Tang Jia naman ay nagkakaroon pa lang ng malay matapos ang ginawang pagkalkaw sa memorya niya. Bumalik na rin ang normal nitong anyo at nang maramdaman na nitong may kaunti na siyang lakas ay nagsimula na itong gumapang patungo sa ligtas na lugar. Hindi naman niya napigilan na madismaya sa kanyang sarili gayong kahit isa na siyang Freestar Martial Sovereign Realm ay parang walang kwenta pa rin siya sa harap ni Li Yunxiao. Ang malala pa doon ay nabuksan pa ni Li Yunxiao ang kanyang memorya kaya nag-aalala siya na baka nadiskubre na rin ni Li Yunxiao ang plano ng kanilang The Four Extreme Sect sa Red Moon City. Bumalik ang tagpo sa ating bida na nagmamadaling tumatakbo patungo sa dungeon ng Red Moon City habang iniisip ang sitwasyon nila ni Demon Lord Shang. Marami silang pagkakaparehas maliban sa pagtataglay ng divine artifact at iyon ay dati na silang mga nakatapak sa tugatog ng kapangyarihan. Sa kasalukuyan ay oras na lamang ang hinihintay nila para makabalik sa dati nilang lakas kaya mahirap malaman kung sino ang mas malakas sa kanila. Gayunpaman bagamat para silang tubig at apoy na hindi maaaring magsama ay mayroon naman silang iisang pinagkakaunaawan at iyon ay hindi nila pwedeng ipagsabi na taglay nila ang tag-isang divine artifact. Nangangamba lang siya na baka maunahan siya ni Demon Lord Shang na makabalik sa dati nitong lakas gayong hindi masisigurado kung kakayanin pa ba niya ang perpekto nitong divine artifact. Maya-maya pa ay narating na niya ang dungeon ng Red Moon City at doon ay naramdaman niya agad ang napakalaking barrier na sumasakop sa buong lugar. Sa pagkakaalam naman niya ay nasa pinakailalim na parte nito nagtungo si Demon Lord Shang kaya iyon ang kailangan niyang puntahan. Subalit nang bababa na sana siya ay bigla siyang sinalubong ng mga kadena at pagkatapos nun ay naramdaman niya ang presensya ng isang Martial Sovereign Realm expert na kumo-control nito mula sa ibaba.
Dahil sa malaking barrier na humahadlang sa kanyang divine sense ay ngayon lamang niya napansin ang martial sovereign realm expert pero kahit ganun pa man ay nanatili siyang kalmado. Nilinaw niya agad ang kanyang pakay sabay inilantad ang impormasyon patungkol sa isang taong gustong itakas ang dalawang bihag sa loob ng dungeon. Ngunit hindi agad naniwala sa kanya ang hangal na bantay bagkus nagyabang pa ito na simula raw nang naitayo ang dungeon sa Red Moon City ay wala pang nakakatakas dito kahit isa. Matapos naman niyang sabihin iyon ay isang malakas na presensya ang nagparamdam sa kanyang likuran kaya agad niyang tinanong kung sino iyon. Pero imbis na may sumagot sa kanya ay bigla na lamang dumiretso ang naramdaman niyang nilalang sa ating bida na nagsumbong sa kanya at doon pa lamang niya nakumpirma na tama nga ang sinabi nito. Si Demon Lord Shang naman nakakakita pa lamang sa ating bida ay agad na nangamusta gayong hindi niya raw inaasahan na magkikita silang muli matapos ang nangyari sa Songyang City. Mukhang nakatadhana raw talaga silang magtagpo kahit hindi nila gustuhin kaya naman bakit hindi na lang daw na magtulungan silang dalawa. Wala namang naging tugon si Leon Xiao sa mga pinagsasabi nito at tinanong lang niya kung nasaan si Jiang Rubing. Dagdag pa ng ating bida na napakatapang daw talaga ni Demon Lord Shang gayong parang wala itong pakialam sa lakas ng Red Moon City para gumawa ng mga ganong kalokohan. Samantala takang-taka naman ang hangal na tagabantay sa pagiging kalmado ng dalawa kahit na nahuli na niya ang mga ito kaya naman tinatanong niya kung nasa tama pa ba raw ang pag-iisip ng mga ito. Makalipas ang ilang sandali ay hindi na kinaya pa ng hangal na tagabantay ang pagsasawalang bahala sa kanya ng dalawa kaya sinigawan na niya ang mga ito. Napahinto naman agad si Demon Lord Shang sa pagsasalita habang si Leon Xiao naman ay sarkastikong nagwika na ang nilalang daw sa harapan niya ang tinutukoy niyang may balak na itakas ang dalawang bihag sa dungeon. Pahabol pa ni Leon Xiao na itinago rin daw nito si Jiang Rubing at plano itakas palabas ng Red Moon City kaya pinaghahanap na raw ito ng buong lungsod. Nang marinig naman iyon ng hangal na tagabantay ay galit niyang tinanong si Demon Lord Shang kung tama ba raw ang lahat ng paratang dahil kung oo ay kailangan nitong sumama sa kanya. Tinanong pa niya kay Demon Lord Shang kung nasaan na si Ruan Fengping na nakabantay sa ibaba pero pabalang itong sumagot na bakit hindi na lang daw niya tingnan kung humihinga pa ba raw iyon. Pagkatapos naman sumagot ni Demon Lord Shang ay walang kahirap-hirap niyang winasak ang mga kadena na nakapulupot sa kanya bago niya pinakawalan ang nakakatakot niyang aura. Labis naman ang gulat ng hangal na tagabantay sa kanyang nasaksihan dahil ngayon lamang niya na napagtanto na mas malakas ito kaysa sa kanya ng ilang beses. Muli namang inalok ni Demon Lord Shang si Leon Xiao na pag-isipan ang kanyang mungkahi na sumama na lang sa kanya gayong parehas naman daw sila ng kapalaran. Taglay din daw nila ang isang tungkulin na sila lang ang makakagawa kaya naman kaysa maglaban daw sila ay mas nakakabuti na sila'y nagkakaisa. Samantala sa sobrang takot ng hangal na tagabantay ay napatakas na ito para magsumbong sa kanyang superior. Bigla namang binanggit ni Demon Lord Shang na kung hindi raw papayag ang ating bida ay tanging kamatayan lamang ang naghihintay dito mula sa kanyang mga kamay kaya wag na raw itong magdalawang isip pa. Nanatili namang kalmado si Leon Xiao habang iniisip na mukhang kailangan daw talaga niyang gamitin ang sariling abilidad para asikasuhin si Demon Lord Shang. Nang muling humarap kay Leon Xiao ay hindi naglakas loob si Demon Lord Shang na maging kampante. Unti-unting lumitaw sa kanyang harapan ang Armillary Sphere Artifact habang walang tigil na dumadaloy sa ibabaw nito ang nakakasilaw na liwanag ng mga bituin. Sa unang tingin pa lamang ay naramdaman ni Leon Xiao na para bang hindi isang artifact ang kanyang tinitingnan kundi ang mismong walang hanggang kalawakan na punong-puno ng mga bituin. Napakalalim ng kapangyarihang nagmumula rito na halos hilahin maging ang kanyang kamalayan papasok kaya agad siyang napa-atras ng ilang hakbang upang pakalmeyan ang sarili. Kasabay nito ay malinaw niyang naramdaman ang napakalakas na presyong nagmumula kay Demon Lord Shang at doon niya natiyak na nakabalik na nga ang cultivation nito sa Martial Sovereign Realm. Dahil dito ay hindi rin siya naglakas loob na maliitin ang kalaban. Sa isang simpleng galaw ng kanyang kamay ay unti-unting lumitaw sa palad niya ang World God Monument. Sa sandaling iyon ay dalawang divine artifact ang sabay na lumutang sa pagitan ng dalawang makapangyarihang nilalang at tila isang hininga na lamang ang pagitan nila bago sumiklab ang isang nakatatakot na labanan. Nang makita ang paghahanda ni Leon Xiao ay bahagyang ngumiti si Demon Lord Shang at inalok siyang personal na maranasan ang mundong nakatago sa loob ng Armillary Sphere Artifact.
Malamig naman itong tinanggihan ni Li Yunxiao at pabirong sinabi na masyadong mataas ang antas ng Armillary Sphere Artifact kaya baka hindi kayanin ng kanyang mga mata ang napakagandang tanawin sa loob nito. Kasunod nun ay pinaalalahanan niya si Demon Lord Shang na kapag nagsimula silang maglaban ay tiyak na maaalarma ang buong Red Moon City. Hindi naman itinanggi ni Demon Lord Shang ang panganib at ipinaliwanag na iyon mismo ang dahilan kung bakit isang pag-atake lamang ang balak niyang gamitin. Kung magagawa niyang mahuli si Li Yunxiao sa loob ng isang galaw ay agad din siyang aalis nang hindi na pinahahaba pa ang labanan. Halos matawa naman si Li Yunxiao sa narinig niya. Kahit nakabalik na sa Martial Sovereign Realm si Demon Lord Shang ay napakalaking biro pa rin para sa kanya ang paniniwala nitong kaya siya nitong hulihin sa isang pag-atake lamang. Hindi na nakipagtalo pa si Demon Lord Shang at agad siyang bumuo ng isang hand seal bago iyon ipinukol sa Armillary Sphere Artifact. Sa isang iglap ay sumabog mula sa lahat ng direksyon ang nakakasilaw na gintong liwanag habang unti-unting nabuo sa himpapawid ang hindi mabilang na celestial stars na mistulang isang buong cosmic galaxy. Marahas namang kumabog ang puso ni Li Yunxiao nang makita ang eksenang iyon. Malinaw sa kanya na ang kontrol ni Demon Lord Shang sa Armillary Sphere ay artifact higit na mataas kaysa sa kasalukuyan niyang kontrol sa World God Monument. Kung tuluyang babagsak ang pag-ataking iyon ay maging siya ay walang kasiguruhan kung makakayanan niya itong salagin. Dahil dito ay agad siyang bumuo ng hand seal upang kontrolin ang World God Monument habang kasabay na inilalabas ang kanyang three-headed six-armed golden body Dharma form. Sa isang kisap mata ay lumitaw ang 3 ulo at 6 na bisig sa kanyang katawan at bawat kamay ay may hawak na isang ancient artifact. Nang sabay-sabay na sumiklab ang kapangyarihan ng 6 na artifact ay isang nakagigimbal na presyon ang kumalat sa buong paligid. Hindi napigilan ni Demon Lord Shang na magpakita ng pagkagulat dahil maging siya ay hindi pamilyar sa kakaibang divine ability na ipinakita ni Li Yunxiao. Bahagya namang ngumisi si Li Yunxiao at ipinakilala iyon bilang sarili niyang natatanging teknik na Golden Body Dharma Form. At ngayong narito na si Demon Lord Shang ay nais niyang gamitin ito upang subukan kung gaano kalakas ang bagong teknik niya. Sabay-sabay na gumalaw ang 6 na bisig habang ang nakakatakot na kapangyarihan ng 6 na ancient artifact ay nagsimulang magsanib sa paligid niya. Sa pagkakataong iyon ay tuluyan nang nawala ang ngiti sa mukha ni Demon Lord Shang at napalitan iyon ng matinding pagiging seryoso. Matapos ang ilang sandali ay nagpakawala ito ng mahabang buntong hininga at inaming talagang nais niyang makipaglaban kay Li Yunxiao. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon ay wala siyang kahit 10% kumpiyansa na mahuhuli niya ito o matatalo sa loob lamang ng isang galaw. Kaya sa halip daw na ipagpatuloy ang walang kabuluhang sagupaan ay nagpasya siyang ipagpaliban muna iyon at hintayin ang araw na maaari silang lumaban nang walang anumang pumipigil sa kanila. Hindi na rin ipinilit ni Li Yunxiao ang labanan at agad niyang binawi ang Golden Body Dharma Form bago sinabing handa siyang tanggapin ang hamon anumang oras. Gayunpaman ay pinaalalahanan niya si Demon Lord Shang na pareho silang nagtataglay ng divine artifact kaya mas makabubuting kakaunti lamang ang makaalam tungkol dito. Ngumiti lamang si Demon Lord Shang at sinabing matagal na nilang naitatago ng maayos ang lihim ng Armillary Sphere Artifact. Pagkatapos nun ay tumalikod na siya upang umalis ngunit mabilis siyang pinigilan ni Li Yunxiao at tinanong kung nasaan si Jiang Rubing. Casual namang ipinaalam ni Demon Lord Shang na nangako siyang tutulungan ang dalaga na makalabas sa Red Moon City at bilang isang taong tumutupad sa kanyang salita ay wala siyang balak sirain ang kasunduang iyon. Napangisi si Li Yunxiao sa narinig at sinabing hindi iyon pagtupad sa pangako kundi simpleng paghahanap ng sariling kamatayan. Nais niyang makita kung paano makakatakas ang mga ito sa Red Moon City ngayong mahigpit nang nakasara ang buong lungsod. Pagkasabi nun ay mabilis siyang sumugod paitaas dahil balak niyang maunang makarating sa labas at ipaalam sa mga eksperto ng Red Moon City ang nangyayari. Bahagya namang kumunat ang noo ni Demon Lord Shang at agad siyang sumunod. Pero bagamat mas mataas ang cultivation nito kay Li Yunxiao ay malinaw na mas mahina naman ang kanyang movement technique kaya hindi niya ito agad nahabol. Ngunit sa mismong sandaling malapit nang makalabas ang dalawa mula sa ilalim ng lupa ay biglang may isang figurang bumagsak mula sa itaas at dumiretso sa kanilang direksyon. Agad na nakilala ni Li Yunxiao ang taong iyon bilang eksperto na nauna nilang nakitang nagbabantay sa ilalim ng dungeon ngunit ngayon ay nakakatakot na ang kalagayan nito.
Ilan sa mahahalagang parte sa katawan nito ang tuluyang sumabog at wala ng kahit kititing na bakas ng buhay habang dahan-daang bumabagsak ang bangkay. Bahagyang nagdilim ang mga mata ni Demon Lord Shang habang pinagmamasdan ang katawan na dumaan sa kanyang tabi. Subalit sa mismong sandaling magkalampasan sila ay biglang nagbago ang nakakatakot na mukha ng bangkay at lumitaw dito ang isang malupit at mapanuyang ngiti. Kaagad na nakaramdam si Demon Lord Shang ng matinding panganib pero bago pa siya makakilos ay isang napakasakit na puwersa ang biglang sumabog mula mismo sa loob ng kanyang tiyan. Para bang may bombang pinasabog sa loob ng kanyang katawan kaya agad siyang napabulwak ng dugo at napaatres. Maging siya ay hindi maintindihan kung paano siya biglang nasugatan ng walang anumang babala o bakas ng pag-atake. Mabuti na lamang at napakalakas ng kanyang monster body kaya mabilis na nagsimulang maghilom ang nasirang bahagi ng katawan. Marahas ding kumabog ang puso ni Leon Xiao nang masaksihan ang kakaibang pangyayari. Masyadong misteryoso ang pag-atake dahil direkta itong sumabog mula sa loob ng katawan ni Demon Lord Shang nang walang kahit kititing na spatial fluctuation na lumitaw sa paligid. Dahil dito ay agad siyang nagpakawala ng malamig na singgol at ginawang kidlat ang kanyang buong katawan. Sa pamamagitan ng pag-elementalize sa sarili ay naniniwala siyang maihihiwalay niya ang katawan mula sa karamihan ng pisikal na pag-atake. Ngunit bago pa man siya tuluyang makakilos ay biglang natigil ang kanyang katawan. Sa hindi malamang dahilan ay isang misteryosong bilog ng tubig ang unti-unting namuo sa kanyang braso na para bang lumitaw iyon mula sa kawalan. Sa pilitang nawasak ang lightning transformation ni Leon Xiao dahilan upang muling lumitaw ang tunay niyang katawan. Sa puntong iyon ay natiyak niyang may isang makapangyarihang eksperto na nagkukubli sa paligid at gumagamit ng water element martial skill upang kontrahin ang kanyang elemental body. Agad na nagbago ang kanyang mga mata at naging kulay dugong munay habang malamig niyang sinuri ang buong paligid. Sa tulong ng pambihirang kapangyarihan ng mga mata ay mabilis niyang nahuli maging ang pinakamaliit na pagbabago sa kalawakan hanggang sa biglang lumiit ang kanyang mga munay at itinuro ang isang direksyon kung saan nagtatago ang kalaban. Halos kasabay nun ay kumilos na rin si Demon Lord Shang. Agad niyang hinampas ang armillary sphere at nagpakawala ng rumaragasang Starlight Force na tuluyang naglock sa bahaging iyon ng espasyo. Dahil dito ay bahagyang lumitaw ang isang halos transparent na figure na mabilis na gumagalaw sa himpapawid. Nang mapansin nitong nabunyag na ang kanyang kinaroroonan ay agad itong kumilos at bumuo ng isang napakalaking water elemental spirit sa kanyang likuran. Umungal ng malakas ang higanteng espiritu bago marahas na ipinukul ang dalawang kamao sa lahat ng direksyon. Sa lakas ng pag-atake ay tuluyang sumabog ang Celestial Star Phenomenon bago pa man ito ganap na mabuo at kasabay nun ay unti-unti na ring naging malinaw ang anyo ng misteryosong eksperto. Bahagyang natigilan si Demon Lord Shang nang makilala kung sino ang kanilang kaharap. Ito pala ang nagtitinda ng alak sa lugar kung saan nila natagpuan si Jiang Rubing. Hindi rin nagtagal ay nakilala nila rin siya ng taga-bantay na minsan nang basta na lang itinapon sa malayo ng isang martial sovereign ng Red Moon City. Bahagyang tumawa ang matanda at ipinaalala kay Demon Lord Shang na umalis ito sa Purple Tower niya nang hindi man lamang nagbabayad sa kanyang ininom kaya naparito siya ngayon upang singilin ang utang. Agad namang naunawaan ni Demon Lord Shang kung paano siya nasugatan kanina. Naghinala siyang may kakaibang kapangyarihang inilagay sa alak na kanyang ininom at iyon ang ginamit ng matanda upang pasabugan ang natitirang enerhiya mula mismo sa loob ng kanyang katawan. Ngunit nakangiti lamang na itinanggi ng matanda ang hinala. Wala raw anumang problema sa alak at nagiging mapanganib lamang iyon kapag napasa kamay niya. Pagkatapos nun ay direkta nitong hinanap si Li Yi at nangakong maaari silang umalis ng sabay-sabay basta ibibigay nila ito. Bahagyang nagulat si Demon Lord Shang sa hinihingi nito at agad niyang napagtanto na ang tinutukoy ng matanda ay si Li Yi mula sa Death God Palace. Sa mismong pagkakataong iyon ay may isang tinig namang umalangaw mula sa dungeon sa ibaba bago may dalawang figure ang magkasunod na lumipad paitaas. Ang mga bagong dating ay mga miyembro ng 8th Manifestation ng Death God Palace at halatang tuwang-tuwa ang isa sa kanila dahil tuluyan nang dumating ang kanilang tagapagligtas na tinawag nila sa pangalan Jianan. Nang makalapit na si Little 8 kay Jianan ay agad na ibalik ang kanyang kapangyarihan kaya masaya na nitong binati si Demon Lord Shang bago napunta ang usapan sa kalagayan ng kanilang kasamahan.
Tinanong ni Jianan kung naasan na si Dongmin Yuan at doon niya nalaman na tuluyan nang nawasak ang Soul Devouring banner nito at maging ang kanyang mga meridian ay lubhang napinsala kaya labis itong pananghinaan ng loob at ayaw munang lumabas. Hindi naman iyon masyadong pinansin ni Jianan at sinabing hayaan muna itong magpahinga sa loob ng dungeon. Para sa kanya ay hindi mahalaga kahit mawala ang napakaraming kaluluwang nakapaloob sa Soul Devouring banner dahil maaari naman silang magtungo sa Soul Devouring sect at kumuha ng panibagong supply. Ngunit ipinaliwanag ng kanyang kasama na hindi lamang iyon ang dahilan. Maging ang napakalakas nitong Earth Grade Soul Slave ay hindi nagawang salagin kahit isang sword strike lamang ni Ninkyu kaya napakalaki ng naging epekto ng pagkatalong iyon sa kanyang kalooban. Nang marinig ang pangalan ni Ninkyu ay aminado rin ang isa na sa kasalukuyan ay maaaring ang kanilang pinuno lamang ang may kakayahang supulan ang isang eksperto na tulad nito. Gayunpaman ay agad silang pinaalalahanan ng isa nilang kasamahan na hindi yun ang tamang oras upang magkwentuhan dahil kailangan muna nilang makaalis sa Red Moon City. Ngunit nanatiling kalmado si Jianan at sinabing hindi kailangang magmadali sapagkat nakapagtayo na siya ng Inverted Heaven and Earth Illusion Array sa paligid. Sa loob ng maikling panahon ay hindi mapapansin ng mga eksperto ng Red Moon City ang nangyayari sa lugar kaya sapat pa ang oras nila upang hulihin sina Li Yunxiao at Demon Lord Shang. Naniniwala rin siyang maaari nilang gamitin si Jiang Rubing upang makalabas ng lungsod kung kinakailangan kaya dapat din daw nilang makuha iyon. Bahagya namang natawa ang isa sa kanila at pabirong sinabi na tila hindi patas kung pagtutulungan nila ang dalawang kalaban. Ngunit agad siyang pinagsabihan ni Jianan dahil para rito ay walang saysay ang pag-uusap tungkol sa pagiging patas basta maisakatuparan nila ang kanilang misyon at nakakahiya para sa isang miyembro ng 8 Symbols na mag-alala sa ganoong bagay. Samantala ay bahagyang sumakit ang ulo ni Li Yunxiao habang pinakikinggan ang kanilang usapan. Wala naman siyang personal na alitan sa tatlong eksperto at wala rin sa kanyang kamay si Li o maging si Jiang Rubing. Higit pa rito ay kalaban din niya si Demon Lord Shang kaya sinubukan niyang kumbensihin ang tatlo na pakawalan na lamang siya. Sa kanyang pananaw ay kalaban ng kanyang kalaban ang mga ito kaya maaari na rin silang ituring na magkakampi. Ngunit malamig lamang siyang tiningnan ni Jianan at dahil wala naman daw siyang silbi ay mas mabuting patayin na lamang siya. Agad nitong ipinagkatiwala si Li Yunxiao sa isa nitong kasamahan na si Little 8 habang sila naman ang haharap kay Demon Lord Shang. Samantala tahimik lamang na nakikinig si Demon Lord Shang mula pa kanina ngunit habang tumatagal ay lalo ring tumitindi ang killing intent sa kanyang mga mata. Nang marinig ang pasya ng tatlo ay malamig niyang sinabi na naghahanap lamang ang mga ito ng sariling kamatayan bago mahigpit na hinawakan ang Armillary Sphere at agad na sumugod sa labanan. Kasabay nito ay naging tatlong sinag ng liwanag ang mga eksperto ng Death God Palace at mabilis na naghiwa-hiwalay upang salakayin silang dalawa. Sa isang kisap mata ay lumitaw si Little 8 sa harapan ni Li Yunxiao at masayang sinabi na sa wakas ay maaari na silang magkaroon ng patas na one-on-one battle dahil matagal na nitong gustong malaman kung gaano talaga siya kalakas. Hindi naman napigilan ni Li Yunxiao na matawa sa narinig. Para sa kanya ay isa lamang siyang 6-star Martial Supreme Realm kaya hindi niya maintindihan kung bakit marami ang interesado sa lakas niya. Higit pa rito ay isa raw assassin si Little 8 na dapat ay kilala sa elegante at pinong paraan ng pagpatay kaya tila hindi bagay na makipagsabayan ito sa isang direktang pisikal na labanan. Bahagyang natigilan ang kalaban at inaming may katwiran nga ang sinabi ni Li Yunxiao ngunit ang problema lamang ay nakatanggap siya ng utos mula sa nakakataas sa kanya. Dahil doon ay agad na nagkaroon ng kakaibang ideya si Li Yunxiao. Iminungkahi niyang sa halip na magsagupaan gamit ang kanilang mga kamao at sandata ay magkaroon na lamang sila ng labanan sa pagalingan ng paggawa ng mga tula o talata. Naging interesado naman agad ang assassin ngunit nilinaw nitong kapag natalo si Li Yunxiao ay kailangan nitong tanggapin ang kamatayan ng walang reklamo. Malakas lamang na tumawa si Li Yunxiao at buong kumpiyansang sinabing wala pa siyang nakikilalang kayang talunin siya sa pagalingan magsalita kaya malaya nitong piliin kung anong klaseng hamon ang nais nito. Matapos ang maikling pag-iisip ay iminungkahi ng assassin na maglaban sila gamit ang couplets. Ang unang hindi makasagot sa ibibigay na linya ng kalaban ang siyang matatalo at ang kabayaran ng pagkatalo ay kamatayan. Napangiti si Li Yunxiao at tinanong kung handa rin ba itong mamatay kapag siya naman ang natalo. Bahagyang kumunat ang noo ng assassin at walang pag-aalinlangang pumayag.
Bilang isa sa 8 manifestation na kilala rin bilang Little 8 Genius ay malinaw na buo ang tiwala nito sa sariling talino. Buong kumpiyansa pa niyang sinabi na hindi siya papayag sa ganoong klaseng hamon kung wala siyang sapat na talento upang suportahan ang kanyang sarili. At dahil ang ating bida raw ang nagmungkahi ng ganitong labanan ay hinayaan niyang si Leon Xiao ang maunang magbigay ng couplet. Sandaling nag-isip si Leon Xiao bago binigkas ang unang linya na ang ibig sabihin ay hindi maganda ang kanyang pakiramdam kaya mas mabuting huwag siyang gambling. Halos walang anumang pag-iisip namang nakasagot ang assassin at itinugma iyon sa isang linya na nagsasabing hindi maayos ang kanyang katawan kaya mahigpit na ipinagbabawal ang paghahanap ng gulo. Habang abala ang dalawa sa kanilang kakaibang paligsahan ay walang tigil namang umaalingaw mula sa di kalayuan ang malalakas na pagsabog ng enerhiya. Patuloy ang matinding labanan nina Demon Lord Shang at ng dalawa pang eksperto ng Death God Palace kaya maging ang buong kagubatan at kabundukan sa paligid ay marahas na nanginginig. Paminsan-minsan ay ibinabaling ni Little 8 ang kanyang tingin sa labanan at sa pagkakataong iyon ay nakita niyang biglang iminulat ni Demon Lord Shang ang kanyang mga mata bago dalawang nakakasilaw na divine light ang bumaril palabas at direktang winasak ang itaas na bahagi ng higanteng water elemental spirit. Dahil sa eksenang iyon ay agad siyang nakaisip ng panibagong linya at malakas na binigkas ang isang couplet na naglalarawan sa isang nakakatakot na ulo ng demonyo na nagpapakawala ng dalawang malamig na sinag ng liwanag. Malinaw na ang tinutukoy niya rito ay si Demon Lord Shang. Sa kabilang panig naman ay seryosong bumubuo ng Hansil ang kanyang kasamahan upang muling buuin ang nasirang katawan ng water elemental spirit habang kasabay na naghahanda ng panibagong pag-atake. Bahagyang ngumiti si Leon Xiao at agad ding nakaisip ng sagot. Ang ibinigay niyang linya ay naglalarawan naman sa isang taong may mukha ng multo na paulit-ulit na sumusundot hanggang sa isang ulo ng pagong ang lumitaw. Dahil sa napakabastos na kahulugan ng kanyang sagot ay agad na nandiri si Little 8 at hindi napigil ang kutsain si Leon Xiao. Para sa kanya ay dapat isang elegante at marangal na paligsahan ang paggawa ng couplets ngunit sa sandaling si Leon Xiao na ang nagsalita ay bigla itong nagiging napakabastos at marumi. Hindi naman iyon pinansin ni Leon Xiao at patuloy lamang na nakangiti habang pinagmamasdan ang labanan sa kabilang panig. Sa mismong sandaling iyon ay lumipad mula sa kamay ni Demon Lord Shang ang Armillary Sphere Artifact at nagsimulang mabuo sa himpapawid ang hindi mabilang na celestial stars. Kasabay nito ay kumalat sa lahat ng direksyon ang nakakatakot na puwersa ng isang buong mundo. Dahil sa nakamamanghang eksena ay muling nakaisip ng linya ang assassin at pinuri ang kapangyarihang umaabot sa lahat ng direksyon kung saan sa isang galaw lamang ay tinatawid ang silangan at kanluran habang binubuo ang mga bituin sa kalangitan. Sa ilalim naman ng matinding world force mula sa Armillary Sphere Artifact ay napilitang umatras ang dalawang eksperto ng Death God Palace. Samantala kalmado lamang na sumagot si Leon Xiao at sinabing kaya rin naman niyang gumawa ng eleganteng couplet. Kaagad niyang binanggit ang 3 peaks and 5 mountains na sa kalahating galaw lamang ay tumatawid mula timog hanggang hilaga habang dinudurog ang dalawang maliliit na multo. Malinaw na ang dalawang multong tinutukoy niya ay ang dalawang eksperto na kasalukuyang nahihirapang harapin si Demon Lord Shang. Gayunpaman ay paulit-ulit na umiling si Little 8 at sinabing bagamat maayos ang pagkakatugma ng mga salita ay may kakaiba pa rin sa sagot ni Leon Xiao. Para sa kanya ay wala nang saysay kung patuloy lamang nilang gagamitin ang mga eksenang nangyayari sa kanilang harapan bilang batayan ng couplet. Mas mabuting gumawa sila ng isang bagay na orihinal at sagutin iyon ng walang anumang mapagkukunan. Malakas namang natawa si Leon Xiao at agad na tinanggap ang hamon. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at binigkas ang isang tila napakasimpleng linya na binubuo lamang ng tatlong salita na Heaven and Earth and Man. Sa unang tingin ay walang anumang espesyal dito kaya hindi agad nabahala si Little 8. Ngunit nang subukan niyang humanap ng katumbas na salita ay biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Doon niya napagtantong napakahirap pala ng couplet na ibinigay ni Leon Xiao. Dahil ginamit na nito ang bilang na 3 ay hindi na niya maaaring ulitin ang parehong numero subalit anumang bilang ang piliin niya ay kailangang eksaktong tumugma ang bilang ng mga salitang kasunod nito. Tuluyan siyang natigilan at hindi makaisip ng tamang sagot. Ilang sandali siyang nanatiling tahimik bago napagtantong tila imposible talagang tumbasan ang tatlong salita na Heaven and Earth and Man.
Bahagya namang ngumiti si Li Yunxiao at sinabing walang couplet sa ilalim ng langit na hindi maaaring tumbasan kaya malinaw na natalo na ang kanyang kalaban. Gayunpaman ay tumangging tanggapin ni Little 8 ang pagkatalo at iginiit na hindi iyon maaaring ituring na panalo maliban kung mismong si Li Yunxiao ang makapagbibigay ng katumbas na linya. Hindi naman nabahala si Li Yunxiao at agad na nagbigay ng sagot gamit ang isang termino mula sa mahjong na tumutukoy sa One Suit, Dot's character, Bamboo. Halos mahilo si Little 8 sa kakaibang sagot at nakiusap na gumawa naman ito ng mas elegante. Pero bahagyang lang na tumingin si Li Yunxiao at sinabing kung elegante ang nais nito ay mayroon pa siyang isa. Kaagad niyang ibinigay ang 9 lines, base, altitude and hypotenuse. Sa huli ay tuluyang napanganga si Little 8 habang unti-unting namuo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Hindi niya inaasahang may ilang sagot pala si Li Yunxiao para sa couplet na akala niya ay imposibleng tumbasan. Ngunit hindi pa doon natapos si Li Yunxiao at malakas itong tumawa bago nagbigay ng isa pang sagot na 4 seasons, summer, autumn, and winter. Agad namang napahinti si Little 8 sa narinig ngunit mabilis din siyang nakahanap ng mali. Agad niyang itinuro na ang isang taon ay may 4 na panahon na tinatawag na spring, summer, autumn at winter kaya kung 3 lamang ang binanggit ni Li Yunxiao ay nasaan daw ang spring. Sarkastiko namang sumagot si Li Yunxiao na malapit nang mamatay si Little 8 kaya hindi na nito aabutan pa ang spring kahit banggitin niya iyon. Lalo pang naging mabangis ang labanan ng 3. Walang tigil na pinapakilos ni Demon Lord Shang ang mga bituin sa loob ng Cosmic Galaxy at sabay na pinipigan ng napakalakas na Star Force sina Jianan at Bachanhe. Hawak niya ang ganap na kalamangan kaya kapwa nagsusuka ng dugo ang dalawang eksperto habang patuloy na nadaragdagan ang kanilang mga sugat. Ilang beses nang nawasak ang Water Elemental Spirit ni Jianan at sa kasalukuyan ay nahihirapan na siyang buuin itong muli. Dahil dito ay napalingon siya sa direksyon ni Little 8 at halos masuka ng dugo sa sobrang galit nang makita itong nakatayo lamang at nakikipagpaligsahan pa ng talino kay Li Yunxiao. Agad niya itong sinigawan at inutusang paslangin na si Li Yunxiao upang makapunta na ito sa kanilang panig at tumulong sa pakikipaglaban kay Demon Lord Shang. Ngunit tila nawala na ng gana si Little 8 at malungkot na ipinaalam na natalo siya sa kanilang tagisan ng talino kaya hindi niya alam kung ano na ang dapat niyang gawin. Halos sumabog sa naman galit si Jianan sa narinig at mariing sinabing kalimutan na nito ang walang kabuluhang paligsahan at paslangin na lamang si Li Yunxiao dahil silang dalawa ni Bachanhe ay malapit ng hindi makatagal. Gayunpaman ay nag-alinlangan pa rin si Little 8 at sinabing hindi magandang sirain ng isang tao ang sariling salita. Para sa kanya ay kailangang magkaroon ng integridad ang isang tunay na marangal na nilalang kagaya nila. Dahil dito ay halos mapatalsik sa galit si Jianan at napamura na lamang habang muling napabulwak ng dugo. Maging si Bachanhe ay hindi malaman kung tatawa ba o maiinis sa sitwasyon kaya iminungkahi na lamang niyang ipagpaliban muna ni Little 8 ang pagtupad sa pangako at hayaan na lamang itong bumawi sa susunod. Agad namang lumiwanag ang mukha ni Little 8 sa narinig at masayang sumang-ayon. Hinarap niya si Li Yunxiao at sinabing dahil sa kasalukuyang sitwasyon ay sa susunod na lamang niya hahayaang paslangin siya nito. Hindi naman nagpumilit si Li Yunxiao at ibinaling lamang ang kanyang tingin kay Demon Lord Shang. Para sa kanya ay mas mahalagang unahin nilang pabagsakin ito kaya maaari muna niyang palampasin si Little 8 sa pagkakataong iyon. Agad na bumalik ang sigla ni Little 8 at malakas siyang tumawa bago sumugod kay Demon Lord Shang habang hawak ang isang treasured sword. Habang papalapit ay hindi niya napigil ang magbuntong hininga dahil hindi niya inakalang haantong din sila sa isang direktang labanan. Nagdilim naman ang mukha ni Demon Lord Shang at walang anumang babalang nagpakawala ng isang malakas na suntok diretso sa mukha ni Little 8. Sa lakas ng impact ay tumilapon ito na parang isang sandbag ngunit bago pa man siya tuluyang mapalayo ay nagawa pa rin niyang pakawalan ang kanyang sword shi. Mabilis nitong hiniwa ang bisig ni Demon Lord Shang at sa isang iglap ay naputol ang ilang kalamnan nito habang tumalsik ang dugo sa paligid. Sa nangyaring iyon ay isang malamig na killing intent ang agad na kumislap sa mga mata ni Demon Lord Shang. Noong una ay pinipigilan lamang niya ang sariling lakas dahil nangangamba siyang baka maakit ng malaking kaguluhan ang mga pinakamalalakas na eksperto ng Red Moon City. Subalit ngayong napatunayan niyang napakabisa ng Inverted Heaven and Earth Illusion Array na ginawa ni Jianan ay wala na siyang dahilan upang magpigil.
Sa pagkakataong iyon ay malinaw niyang ipinahayag na wala na siyang anumang pag-aalinlangan na paslangin silang lahat. Kasabay nun ay itinaas niya ang Armillary Sphere Artifact at agad na pinakilos ang gitnang axis nito. Unti-unting nagbago ang terrestrial grid ng buong paligid habang isang nakakatakot na puwersa ang mabilis na bumalot sa tatlong miyembro ng 8 Symbols. Maging si Leon Xiao ay hindi nakaligtas at tuluyang nadamay sa saklaw ng artifact. Sa isang kisap mata ay naglaho ang dating tanawin sa kanilang paligid at napalitan iyon ng isang walang hanggang cosmic galaxy na punong-puno ng kumikislap na celestial stars. Bagamat alam nilang hindi iyon ang tunay na kalawakan ay napakatindi ng kapangyarihan ng Armillary Sphere Artifact kaya pakiramdam nila ay tunay silang nakatayo sa gitna ng isang napakalawak na starscape na hiwalay sa mundong kanilang kinalalagyan. Kasabay nito ay walang tigil na dumadagandong sa kanilang katawan ang Star Force at pilit nitong sinusupil ang kanilang origin power kaya naging napakahirap para sa kanila na ilabas ang buong lakas. Hindi napigilan ni Jianan na sumigaw sa matinding pagkabigla at galit. Hindi niya maisip kung anong klaseng profound artifact ang Armillary Sphere Artifact upang magkaroon ng ganoong nakakatakot na kapangyarihan. Higit pa rito ay malinaw sa tindig ni Demon Lord Shang na hindi na ito nagbibiro at tunay nitong balak paslangin silang lahat. Sa puntong iyon ay napagtanto nilang ang illusion array na ginawa nila upang pigilan ang mga eksperto ng Red Moon City na mapansin ang labanan ang siya ngayong naging pinakamalaking problema nila dahil binigyan lamang nito si Demon Lord Shang ng pagkakataong gamitin ang buong kapangyarihan ng walang anumang pag-aalala. Sa wakas ay napilitan na ring kumilos si Leon Xiao. Hindi na niya maaaring panoorin lamang ang tatlong miyembro ng 8 Manifestation na mapaslang sapagkat alam niyang sa sandaling bumagsak ang mga ito ay siya naman ang susunod na haharap sa buong kapangyarihan ni Demon Lord Shang. Aminado siya na sa loob ng mundong nilikha ng Armillary Sphere Artifact ay magiging napakahirap para sa kanya na makatakas ng buhay kahit pataglay niya ang World God Monument. Agad na ipinatawag ni Leon Xiao ang World God Monument na kumislap sa nakakasilaw na glazed light habang walang katapusang bumubuhos mula rito ang napakalakas na world power. Sa gitna ng kalawakan ay bigla itong lumaki at naging mistulang isang banal na bundok na marahas na sumugod paitaas upang durugan ang mga celestial star. Kasabay nun ay sinigawan ni Leon Xiao ang tatlong miyembro ng 8 Manifestation na pagsamahin ang kanilang buong lakas upang wasakin ang celestial phenomenon dahil kapag nabigo sila ay siguradong wala nang makakalabas sa kanila ng buhay. Ang tatlong eksperto na halos mawalan na ng pag-asa sa ilalim ng nakakatakot na presyon ng Armillary Sphere Artifact ay tila muling nabuhayan nang makita ang paglaban ni Leon Xiao. Hindi naman napigilan ni Jianan na humanga dahil hindi niya inaasahang mayroon pa palang ganitong kakayahan ang si Leon Xiao. Gayunpaman ay tila handa na rin siyang tanggapin ang kamatayan. Nabuhay na raw siya ng napakahabang panahon kaya kung mamamatay man siya ngayon ay wala na siyang pagsisisihan lalo na kung maisasama niya sa kamatayan ang isang makapangyarihang nilalang na tulad ni Demon Lord Shang. Mapait namang ngumiti si Bachanhe at sinabing mukhang wala na talaga silang pagkakataong makapagretiro ng mapayapa. Bilang mga martial artist ay matagal na nilang tinanggap na maaari silang mamatay anumang oras sa ilalim ng sandata ng isang kalaban. Kung dito man matatapos ang kanilang buhay habang ginagampanan ang misyon ay umaasa na lamang siyang bibigyan sila ng kanilang pinuno ng isang marangal na titulo pagkatapos nilang mamatay. Maging si Little 8 ay tumawa at sinabing ang buhay niya ay minsan na ring nailigtas ng ibang tao kaya wala siyang pagsisisihan kahit dito na siya mamatay. Dahil wala ng dahilan upang magpigil ay sabay-sabay nang inilabas ng tatlo ang lahat ng natitira nilang lakas. Isang matinding fighting intent ang sumiklab mula kay Jianan habang unti-unting naging transparent ang kanyang katawan. Hindi mabilang na patak ng tubig ang nagsimulang mabuo sa paligid at muling nagsanib upang likhain ang napakalaking water elemental spirit. Kasabay nito ay kumislap ang matinding liwanag mula sa espada ni Bachanhe bago niya ibinuhos ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa isang napakalaking sword strike. Halos naging isa ang kanyang katawan at espada habang pilit na hinihiwa ang mismong void. Sa ilalim ng malawak na starry sky ay sabay-sabay na sumabog ang buong kapangyarihan ng tatlong eksperto ng 8 Manifestation habang patuloy namang pinipigilan ng World God Monument ang kapangyarihan ng Armillary Sphere Artifact. Dahil sa pinagsama-samang pag-atake ay nagsimulang magkaroon ng mga bitik ang celestial star phenomenon sa bawat direksyon at sa unang pagkakataon ay tila nakita nila ang pag-asang makatakas.
Pero mula simula hanggang sa sandaling iyon ay nanatiling kalmado si Demon Lord Shang. Walang anumang bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha habang malamig niyang pinagmamasdan si Li Yunxiao. Bahagya pa siyang natawa at nakakalokong nagwika na ang isang napakalakas na artifact ay hindi naman ginawa upang gamitin lamang na parang malaking bato na ibinabagsak sa kalaban. Kasabay nun ay unti-unting naging kulay light purple ang kanyang mga mata bago niya itinaas ang isang daliri patungo sa kalangitan. Isang sinaunang aura ang kumalat mula sa kanyang katawan habang marahan niyang ipinahayag na mula pa noong sinaunang panahon ay nananatiling walang hanggan at immortal ang liwanag ng mga bituin kaya ngayon ay oras na upang bumagsak ang mga ito mula sa sinaunang kalangitan. Sa sandaling kumislap ang light purple na liwanag sa kanyang mga mata ay mahina niyang binigkas ang pangalang Starfall. Sa mismong pagkakataong iyon ay tila biglang nagyelo ang buong cosmic world. Ang oras at espasyo ay sabay na huminto kaya maging ang mga galaw ng tatlong eksperto ay tuluyang natigil. Ang tanging bagay na nanatiling gumagalaw ay ang World God Monument na patuloy na nagliliwanag sa itaas at tila ganap na hindi naaapektuhan ng kakaibang kapangyarihan. Subalit bago pa man makahanap ng paraan si Li Yunxiao upang makalaban ay isang mas nakakatakot na pagbabago ang naganap sa kalangitan. Ang 10,000 celestial star ay sabay-sabay na nagbago at naging naglalagablab na meteorite na walang tigil na bumagsak mula sa itaas. Sa paningin nilang apat ay tila dumating na ang tunay na katapusan ng mundo. Ang buong kalawakan ay gumuho habang ang lahat ng bagay sa ilalim ng langit ay tila nakatakdang mawasak kasama nito. Marahas na kumabog ang puso ni Li Yunxiao habang nararamdaman ang papalapit na panganib. Sa ilalim ng matinding world power ng Armillary Sphere Artifact ay patuloy na humihina ang kanyang kontrol sa World God Monument. Kahit nais niyang gamitin ang mas malaking kapangyarihan nito ay tila hindi na sumusunod ng maayos ang World God Monument sa kanyang kagustuhan. Maging si Jianan kasama si Bachanhe at Little 8 ay wala nang magawang paraan. Malamig na pawis ang patuloy na dumadaloy mula sa kanilang mga noo habang nakatingala sa hindi mabilang na meteorite na mabilis na bumabagsak upang tuluyan silang lamunin kasama ng buong mundong iyon. Ngunit sa mismong sandaling tila wala ng pag-asang makaligtas ay biglang nagbago ang ekspresyon ni Demon Lord Shang. Agad siyang napatingin sa ibaba na may malinaw na pagkagulat sa kanyang mga mata. Sa loob ng mundong binuo ng celestial stars ay tila muling lumitaw ang tanawin ng malalim ng dungeon. Bukod pa dun mula sa walang hanggang kadilimang nasa kailaliman ay isang mahina at sinaunang tinig ang unti-unting umalangaw-ngaw. Napakalabo ng boses na para bang nagmumula ito sa isang napakalayong panahon pero bawat salitang binibigkas nito ay tila direktang tumatagos sa kaluluwa ng lahat. Kasabay ng mahiwagang tinig ay isang sinaunang tula ang marahang umalangaw-ngaw tungkol sa isang nilalang na nakasuot ng gintong kasuotan, isang kaluluwang naliligaw sa gitna ng mga demonyo, mga ulap at tubig na walang tigil na dumadaloy, hamog na tumatakip sa kalangitan at mga alon na lumalamon sa mundo. Isinasalaysay rin ito ang pagbagsak ng 10,000 hukbo, ang paglubog ng gintong liwanag ng araw, isang kaisipang tumatawid sa 10,000 henerasyon at isang awit na muling umaalingaw-ngaw mula pa sa sinaunang panahon. Ang tulang iyon ay tila pabago-bago at malabo ngunit ang bawat salita ay malinaw na umuukit sa pandinig ng lahat. Sa sandaling marinig iyon ay marahas na nanginig ang buong katawan ni Li Yunxiao dahil agad niyang nakilala ang mga taludtod. Iyon mismo ang tulang minsan niyang binigkas ng gamitin ni Ning Qiu ang soul-shattering song. Ngunit bago pa niya maunawaan kung ano ang nangyayari ay biglang may isang sinag ng sword shi na bumusol paitaas mula sa kailaliman. Sinundan iyon ng pangalawa at pangatlo hanggang sa tuluyang lumitaw ang 9 na napakalakas na sword shi na sabay-sabay na tumagos sa celestial star phenomenon. Sa isang kisap mata ay nagbago ang 9 na sword shi at naging 9 na naglalakihang Asher Dragon na nagpakita ng kanilang matatalas na pangil at kuko habang marahas na sinusugod ang starry sky. Sa ilalim ng nakakatakot na kapangyarihan ng 9 na dragon ay agad na naputol ang eksenang tila katapusan ng mundo at isa-isang naglaho ang mga meteorite na bumabagsak mula sa kalangitan. Maging ang world power ng Armillary Sphere Artifact ay unti-unting natunaw habang patuloy na naghahari ang 9 na Asher Dragon. Hindi nagtagal ay nagsimulang mabasag ang buong kalangitan at mula sa mga bitik ay lumitaw ang mahinang berdeng liwanag habang unti-unting bumabalik ang tunay na mundo sa kanilang paligid.
Tuluyang namutla ang mukha ni Li Yunxiao habang hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Nanginginig ang kanyang tinig nang makilala niya ang pambihirang teknik na iyon bilang Nine Dragon Sword Form 1000 Avatars Manifestation. Sa gitna ng siyam na Azure Dragon ay biglang lumitaw ang isang nag-iisang figure mula sa dungeon sa ibaba. Sa isang hakbang lamang ay tila tinawid nito ang libu-libong milya bago lumitaw na nakalutang sa himpapawid. Agad na pinagana ni Li Yunxiao ang kapangyarihan ng kanyang Moon Eye dahil desperado niyang nais makita ng malinaw ang pagkakakilanlan ng misteryosong eksperto. Sa loob lamang ng isang iglap ay isang napakapamilyar na mukha ang kumislap sa kanyang paningin bago tuluyang naglaho ng walang iniwang kahit katiting na bakas. Kasabay ng pagkawala ng misteryosong nilalang ay tuluyan ding naglaho ang mundo ng celestial stars na nilikha ng Armillary Sphere Artifact. Hindi naman nag-aksaya ng pagkakataon sina Demon Lord Shang, Jianan, Bachanhe at Little 8. Sa sandaling bumalik ang tunay na mundo ay mabilis silang naghiwa-hiwalay at naging mga sinag ng liwanag na tumakas sa magkakaibang direksyon. Ngunit hindi man lamang sila pinansin ni Li Yunxiao. Nanatili lamang itong nakatayo at tulala sa kinaroroonan habang iisang kaisipan ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang puso. Tinanong niya kung hindi ba talaga namatay ang brother niyang si Merong Zhu. Hindi nagtagal ay mahigit 10 sinag ng liwanag ang mabilis na dumating mula sa malayo at agad na pinalibutan si Li Yunxiao ng napakahigpit na tila kahit isang patak ng tubig ay hindi makakalusot. Ang mga dumating ay mga Imperial Guard ng Red Moon City na agad na nagtaka nang makita ang kalagayan ng lugar. Nang mapansin nilang isa lamang Martial Supreme Realm ang cultivation ni Li Yunxiao ay agad siyang hinarap ng isa sa kanila at malamig na tinanong kung ano ang nangyari. Ngunit nanatiling tulala si Li Yunxiao at tila hindi man lamang naririnig ang mga tao sa paligid niya. Dahil dito ay mabilis na nawala ng pasensya ang Imperial Guard at mariing nagbabala na sumagot siya kaagad kung ayaw niyang pagdusahan ang kahihinatnan. Gayunpaman ay hindi pa rin makabawi si Li Yunxiao mula sa matinding pagkagulat. Para bang tuluyang lumipad ang kanyang kaluluwa habang paulit-ulit niyang tinatanong sa sarili kung paano naging posible na buhay pa rin ang brother niyang si Merong Zhu at ano ba talaga ang nangyari noon. Sa mismong pagkakataong iyon ay isa pang sinag ng liwanag ang bumaba mula sa kalangitan at lumitaw si Ning Hangfeng na bahagyang nakakunot ang noo. Agad niyang tinanong si Li Yunxiao kung ano ang nangyari sa lugar. Subalit ilang sandali pang nanatiling tulala si Li Yunxiao bago niya paulit-ulit na pinukpok ang sariling ulo at pilit na pinakalma ang magulong isipan. Alam niyang hindi iyon ang tamang oras upang isipin ang tungkol sa misteryosong nilalang na nakita niya kaya pinilit niyang ayusin ang sarili. Napansin naman ni Ning Hangfeng ang pamumutla ng kanyang mukha at lalo itong naghinala. Ipinaalala nitong ang lugar na iyon ay malapit sa dungeon ng Red Moon City kaya kailangan nitong malaman kung bakit naroon si Li Yunxiao at kung ano ang nangyari. Matapos tuluyang makabawi ay agad na ipinaliwanag ni Li Yunxiao na ang Monster Race at ang mga miyembro ng 8th Manifestation ng Death God Palace ay sumalakay sa bilangguan. Sinabi din niyang kasalukuyang nasa kamay ng Monster Race si Jiang Rubing at malinaw na ang layunin ng mga ito ay gamitin ang dalaga upang makatakas mula sa Red Moon City. Sa sandaling marinig yun ay tuluyang sumiklab ang galit ni Ning Hangfeng at agad niyang iniutos na ilagay ang buong Red Moon City sa pinakamataas na antas ng seguridad. Mula sa sandaling iyon ay walang sinuman ang maaaring makalabas ng lungsod anuman ang mangyari. Sabay-sabay namang tumugon ang mahigit 10 Imperial Guard bago naging mga sinag ng liwanag at mabilis na kumalat sa iba't ibang direksyon upang ipatupad ang utos. Nang silang dalawa na lamang ang natira ay muling hinarap ni Ning Hangfeng si Li Yunxiao at seryosong tinanong kung ano naman ang ginagawa nito malapit sa dungeon. Kalmado namang ipinaliwanag ni Li Yunxiao na mahaba ang buong kwento ngunit para mapadali ang lot ay sinabi niyang natuklasan niyang kasama ng Monster Race si Jiang Rubing. Kasabay nito ay napansin din niya ang mga palatandaang may balak lusubin at sirain ng mga ito ang bilangguan kaya lihim niyang sinundan ang mga ito hanggang makarating doon. Nang marinig ang paliwanag ay hindi napigilan ni Ning Hangfeng na mapatingin kay Li Yunxiao ng may kakaibang ekspresyon dahil napakalinis at napakatapat pakinggan ng naging kwento nito na para bang wala talaga itong anumang ibang pakay sa pagpunta sa dungeon. Malamig na sinabi ni Ning Hangfeng na talagang bihira sa mundong ito ang isang taong kasing tapat ni Li Yunxiao ngunit malinaw sa kanyang mga mata na ni Katiting ay hindi siya naniniwala sa paliwanag nito.
Alam din naman ni Lee Yun Xiao na napakahirap paniwalaan ang ginawa niyang dahilan pero magulo pa rin ang kanyang isipan dahil sa misteryosong nilalang na nakita niya kanina kaya wala siyang ganang makipagtalo pa kay Ning Hangfeng. Walang pakialam niyang sinabi na magkaibigan naman sila ni Jiang Rubing kaya natural lamang na subukan niyang tulungan ang dalaga. Dagdag pa niya na sa halip na sayangin ang oras sa pagtatanong sa kanya ay mas makabubuting unahin na lamang ni Ning Hangfeng na hanapin at iligtas si Jiang Rubing. Alam naman ni Ning Hangfeng na wala rin siyang mapapala sa patuloy na pagtatanong kaya malamig na lamang siyang sumanghal at binalaan si Lee Yun Xiao na mag-ingat sa kanyang mga ginagawa. Pagkatapos nun ay ipinagpag niya ang kanyang manggas bago tumalikod at mabilis na umalis. Naiwan namang magulo ang isipan ni Lee Yun Xiao at ilang sandali niyang pinakiramdaman ang jade pendant na hawak niya bago mabilis na nagtungo sa Bright Moon Pavilion. Pagdating doon ay nananatiling payapa ang buong lugar at ang mabangong simoy ng mga bulaklak ay hindi nagbago. Sa gitna nito ay tahimik na nakaupo si Ning Qiu habang nakapikit at abala sa pagkukultivate. Dahan-daang lumapit si Lee Yun Xiao habang pinagmamasdan ang babaeng minsan niyang itinuring na nakababatang kapatid ngunit ngayon ay kailangan niyang tawaging senior dahil sa kanyang kasalukuyang pagkakakilanlan. Hindi nagtagal ay marahang iminulat ni Ning Qiu ang kanyang mga mata at bahagyang nagtaka kung bakit bumalik pa si Lee Yun Xiao gayong dapat ay nakaalis na ito. Napabuntong hininga naman ang ating bida bago isinalaysay ang lahat ng nangyari mula sa mga nalaman niya kay Tang Ji hanggang sa matinding labanan sa dungeon. Gayunpaman ay sadyang itinago ni Lee Yun Xiao ang pinakamahalagang bahagi tungkol sa biglaang paglitaw at pagkawala ni Merong Zhu. Sa halip ay gumawa siya ng ibang paliwanag at sinabing nagtulungan lamang ang ilang eksperto upang makalikha ng isang napakalakas na phenomenon na siyang sumire sa kapangyarihan ng Armillary Sphere Artifact. Nanatili namang kalmado si Ning Qiu matapos marinig ang buong pangyayari at sinabi niyang talagang hindi alam ni Jiang Rubing kung gaano kataas ang langit at kalalim ang lupa. Kung hindi lamang napakahalaga ng nalalapit na tournament ay hahayaan na lamang sana niya ang dalaga upang matuto ito ng leksyon mula sa sariling mga ginawa. Mapait namang ngumiti si Lee Yun Xiao at agad na ibinalik ang usapan kay Demon Lord Shang. Ipinaliwanag niyang napakalakas na nito ngayon at kahit pinatulong-tulungan na nila ito kasama ang tatlong miyembro ng 8 Manifestation hindi pa rin nila nagawang makuha ang kalamangan. Dahil dito ay iminungkahi niyang mas makabubuting personal ng kumilos si Ning Qiu upang matiyak na hindi makakatakas ang grupo. Ngunit tila wala man lang pag-aalala si Ning Qiu dahil para sa kanya ay hindi sapat ang ganoong kaliit na problema upang personal siyang kumilos. Ipinaliwanag pa niya na mahigpit nang nakasara ang buong Red Moon City at aktibo na rin ang City Protection Array kaya imposible para sa sinuman na basta na lamang makaalis nang walang napapansin. Kung kailangan pa niyang personal na kumilos upang hulihin ang ilang nanggugulo sa lungsod ay wala ng silbi ang napakaraming eksperto at tauhang matagal nang inaalagaan ng Red Moon City. Mas mabuti pa raw na buwagin na lamang ang mga ito kung ganoon din naman. Sa pagkakataong iyon ay biglang sinabi ni Lee Yun Xiao na mayroon siyang paraan upang mas madaling mahuli ang grupo ni Demon Lord Shang. Sa halip na tuluyang isara ang lahat ng daan palabas ng lungsod ay iminungkahi niyang sadyang mag-iwan sila ng isang bukas na lagusan. Kung ang isang taong nakulong sa isang lugar na walang anumang paraan upang makatakas ay biglang makakita ng isang bukas na pinto ay natural lamang na doon ito agad magtutungo. Mabilis namang naunawaan ni Ning Qiu ang ibig niyang sabihin at napangiti ng mapagtantong balak ni Lee Yun Xiao na sadyang mag-iwan ng puwang upang akitin palabas ang mga kalaban. Hindi rin niya napigil ang sabihin na tunay ngang magkapareho sina Lee Yun Xiao at Gufei ang pagdating sa paggawa ng mga tusong plano, pero sa halip na sumagot ay biglang nagkaroon ng pag-aalinlangan sa mukha ni Lee Yun Xiao. Ilang beses siyang tila gustong magsalita ngunit pinipigilan din ang sarili na parabang hindi niya alam kung dapat bang itanong ang isang bagay na matagal nang gumugulo sa kanyang isipan. Napansin naman iyon ni Ning Qiu kaya sinabi nitong wala ng dahilan upang magkaroon pa sila ng anumang pag-aatubili sa isa't isa. Kung mayroon siyang gustong itanong o sabihin ay maaari niya iyong sabihin ng malaya. Matapos pag-isipang mabuti ang lahat ay saka lamang nagkaroon ng lakas ng loob si Lee Yun Xiao na itanong ang bagay na matagal nang gumugulo sa kanyang isipan. Direkta niyang tinanong si Ning Qiu kung tunay nga bang namatay si Merong Zhu noong panahong iyon. Sa sandaling marinig ang pangalan ay biglang nabalot ng nakakasakal na katahimikan ng buong Bright Moon Pavilion. Sa isang iglap ay namutla ang mukha ni Ning Qiu at naging napakagulo ng kanyang emosyon.
Maging ang aura sa paligid niya ay naging hindi matatag habang mabilis na umaangat at bumababa ang kanyang dibdib dahil sa malalim na paghinga. Matapos ang mahabang sandali ay saka lamang niya natanong kung bakit biglang naisip ni Leon Xiao na itanong ang tungkol kay Merongzu. Mahina namang napabuntong hininga si Leon Xiao at sinabing interesado lamang siya sa katotohanan kay kung ayaw daw nitong sagutin ang patungkol doon ay hindi naman niya ipipilit. Dahan-daang ipinikit ni Ning Qiu ang kanyang mga mata bago tiniyak na tunay ngang namatay si Merongzu noong panahong iyon. Naroon mismo si Gu Feiyang nang mangyari ang lahat at sa ilalim ng kapangyarihan ng Moon ay nito ay imposibleng may sinumang makapagkunwari ng sariling kamatayan nang hindi nahahalata. Habang binabanggit iyon ay unti-unting namuo ang mga patak ng luha sa mahahabang pilikmata ni Ning Qiu at sa ilalim ng kulay dugong liwanag ng buwan ay nagmukha ang mga iyon na tila mga luha ng dugo. Bahagyang yumuko si Leon Xiao at agad na humingi ng paumanhin dahil hindi niya sinasadyang muling buhayin ang masasakit na alaala nito. Pilit namang pinigilan ni Ning Qiu ang matinding pighitong bumabalot sa kanyang puso at sinabing wala iyon. Matagal na raw niyang iniwan ang nakaraan at wala na siyang balak na lingunin pa iyon. Pagkatapos ay pilit siyang ngumiti at sinabing oras na upang magsindi ng apoy at palabasan sa kanilang pinagtataguan ang mga dagang nagtatangkang tumakas. Lihim namang napabuntong hininga si Leon Xiao dahil mula sa naging reaksyon ni Ning Qiu ay malinaw na wala talaga itong alam tungkol sa presensya ni Merongzu sa dungeon. Higit pa rito ay personal niyang natiyak noon ang pagkamatay ni Merongzu kaya imposibleng nagkamali siya sa kanyang nakita. Ibig sabihin ay tiyak na may ibang paliwanag sa misteryosong figurang lumitaw kanina. Ngunit bago pa niya mapag-isipan ng mas malalim ang bagay na iyon ay isang napakalakas na pagyanig ang biglang umalangaw-ngaw sa buong kalangitan. May isang makapangyarihang puwersang humampas mula sa labas ng City Protection Array at dahil dito ay isang nakakasilaw na sinag ng liwanag ang sumabog sa kahabaan ng kalawakan. Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Ning Qiu at napagtantong nagsisimula ng maghanap ng daan palabas ang mga dagang nais nilang hulihin. Sa isang kisap mata ay naging isang sinag ng liwanag siya at mabilis na lumipad palayo habang agad namang ginamit ni Leon Xiao ang kanyang lightning transformation upang sumunod sa likuran. Samantala ay patuloy pa rin ng buong sigla ang martial tournament sa gitna ng Red Moon City para piliin ang magiging manugang ng lungsod. Katatapos lamang manalo ni Lu Yoxing sa isa pang laban ng ang biglaang pagyanig ng City Protection Array ay magdulot ng pagkabigla sa lahat. Sabay-sabay silang napatingala sa kalangitan habang pinagmamasdan ang napakalaking pagsabog ng liwanag. Maging si Jiang Churan ay bahagyang nanliit ang mga mata habang malamig na pinagmamasdan ang direksyon ng kaguluhan. Upang hindi tuluyang magulo ang tournament ay agad na tumayo si Ruan Hangyo at pinakalma ang mga tao. Ipinaliwanag niyang mayroon lamang ilang hangal na nagtatangkang puwersahang pumasok sa Red Moon City at siguradong mabilis ding mapapaslang ang mga iyon. Dahil dito ay agad na umalangaw-ngaw ang mga mapanuyang tawanan mula sa madla. Para sa kanila ay napakalaking katangahan ng puwersahang salakayin ang Red Moon City at sa tagal nilang nabubuhay ay ngayon lamang sila nakarinig ng mga taong may ganoong kalakas na loob. Marami rin ang naniniwalang may ilang martial artist lamang na nakakuha ng kaunting lakas at agad nang inakalang wala silang katapat sa ilalim ng langit kaya nagawa nilang gawing biro ang Red Moon City. Gayunpaman ay hindi kasing kampante ng iba si Ruan Hangyo. Napansin niyang lumitaw na ang 9-colored halo ng City Protection Array na nangangahulugang naisagad na sa pinakamataas na antas ang kapangyarihan ng formation. Dahil dito ay malinaw na hindi ordinaryong eksperto ang taong umaatake mula sa labas. Kalmado naman si Jiang Churan at sinabing ilang makapangyarihang eksperto na ng Red Moon City ang nagtungo sa lugar ng pinangyarihan kaya maaari muna nilang obserbahan ang sitwasyon. Bumalik naman agad ang atensyon ng lahat sa arena kung saan inanunsyo ng host na si Jiang Billy ang panibagong pagkapanalo ni Lu Yoxing bago tinanong kung mayroon pang gustong humamon dito. Mula sa spectator stands ay bahagyang napatingin si Ruan Zimao kay Zhuo Yiking na nasa kanyang tabi at pabirong tinanong kung ayaw ba nitong umakyat upang subukan ang sariling kakayahan. Mahinahon namang tumanggi si Zhuo Yiking at sinabing pakiramdam niya ay bahagyang mas malakas si Ruan Zimao kaysa kay Lu Yoxing kaya mas interesado siyang makipaglaban dito mamaya. Malakas naman na natawa si Ruan Zimao at sinabing kung ganoon ay siya na muna ang magpapakita ng kanyang kakayahan. Sa isang magaan na talon ay lumipad siya patungo sa arena at maayos na lumapag sa harapan ni Lu Yoxing.
Bagamat itinuturing niyang si Zhou Yiqing ang pinakamalaking kalaban sa tournament ay alam niyang hindi rin maaaring maliitin si Lu Yoxing. Dahil sunod-sunod na ang naging laban nito ay agad na tinanong ni Zhang Bili kung nais muna nitong magpahinga bago magsimula ang susunod na sagupaan. Mahina lamang na tumawa si Lu Yoxing at sinabing bagamat hindi naman gaanong nabawasan ang kanyang origin power sa mga nakaraang laban ay ibang usapan ang pagharap kay Ruan Zimao. Kung nais niyang labanan ng maayos ang isang kalabang tulad nito ay kailangan niyang ihanda ang sarili upang maipakita ang higit pa sa kanyang buong kakayahan. Sa guest seats naman ay bahagyang tinapik ni Ruan Hangyo si Zhang Churan at tinanong kung sino sa tingin nito ang may pinakamalaking posibilidad na manalo ngayong umakyat na sa arena si Ruan Zimao. Mahinahon namang sinabi ni Zhang Churan na mahirap pang matukoy ang magiging resulta. Sa kasalukuyang sitwasyon ay malaki ang posibilidad na manalo ni Ruan Zimao ngunit hindi rin ordinaryo si Zhou Yiqing kaya hanggat hindi natatapos ang kanilang mga laban ay walang sinuman ang makapagsasabi kung sino talaga ang magiging huling panalo. Dahil sa sagot na iyon ay agad na napansin ni Ruan Hangyo na tila wala naman talaga sa tournament ang atensyon ni Zhang Churan. Alam niyang mas iniisip nito ang nine-colored halo na lumitaw kanina mula sa City Protection Array. Bahagyang tumango si Zhang Churan at seryosong sinabi na wala siyang naramdamang anumang napakalakas na eksperto na kumilos kaya malamang ay ibang paraan ang ginamit upang matrigger ang nine-colored halo. Gayunpaman ay nagtungo na roon si Ning Qiu kaya hindi na dapat magkaroon ng malaking problema. Ang mas ikinababahala lamang niya ay sa ganitong kagulong sitwasyon ay nagawa pang tumakbo kung saan-saan ni Zhang Rubing dahil sa pagiging isip-bata nito. Sa tingin niya ay masyado nilang naging maluwag ang pagdidisiplina sa dalaga kaya umabot ito sa ganoong punto. Natawa naman si Ruan Hangyo at sinabing huli na para disiplinahin pa si Zhang Rubing dahil malapit na itong ikasal at sa hinaharap ay mapupunta rin naman ito sa pamilya ng mapapangasawa nito. Mapait na ngumiti si Zhang Churan bago muling ibinaling ang kanyang paningin sa kalangitan at pilit na tumingin sa kabila ng magkakapatong na liwanag upang malaman kung ano talaga ang nangyayari. Samantala sa kailaliman ng void ay walang tigil na umiikot ang hindi mabilang na sinag ng liwanag habang patuloy na sumasabog ang nine-colored halo ng City Protection Array. Hindi nagtagal ay isang malaking bitik ang nabuksan sa formation at unti-unting nabuo ang isang special passage na direktang patungo sa labas ng Red Moon City. Agad na natuwa ang dalawang kasamahan ni Demon Lord Shang nang mapagtantong matagumpay na nakakonekta ang kanilang kinaroroonan sa teleportation array na inilagay sa labas ng lungsod. Bago pa man pumasok si Demon Lord Shang sa Red Moon City upang iligtas sila ay naghanda na ito ng isang array mahigit 100,000 milya ang layo bilang paniguradong paraan ng pagtakas at hindi nila inakalang iyon mismo ang magiging pinakamahalaga sa pagkakataong iyon. Mula sa void ay mabilis na lumitaw ang apat na figure na walang iba kundi sina Demon Lord Shang, Tang Jia, Li at Zhang Rubing. Labis namang natuwa si Zhang Rubing nang makita ang bukas na daanan dahil sa wakas ay mayroon na silang pagkakataong makatakas sa Red Moon City. Hindi na nag-aksaya ng oras si Demon Lord Shang at agad na nanguna patungo sa special passage ngunit bago pa man sila makapasok ay biglang nagbago ang kanyang ekspresyon nang maramdaman ang paparating na panganib. Sa mismong sandaling iyon ay isang napakalamig na tinig ang umalangaw sa paligid na tila kinukutya sila sa pag-aakalang makakatakas sila mula sa Red Moon City dahil lamang sa isang lihim na daanan. Kasabay noon ay bumulusok pababa ang isang makapangyarihang artifact na minsan ginamit ni Ning Qiu at sa sandaling bumaon ito sa lupa ay sumabog mula rito ang nakakasilaw na gintong liwanag. Isang kakaibang kapangyarihan ang mabilis na kumalat at sabay-sabay na pinigilan ang galaw ng 7 taong nasa paligid kaya halos hindi nila maigalaw ang kanilang mga katawan. Ngunit hindi lamang pala ang grupo ni Demon Lord Shang ang naroon dahil kasabay ng pagkabasag ng kalapit na espasyo ay lumitaw din sina Jianan, Bachanhe at Little 8 Nanograms 8 Manifestation na matagal palang nagtatago sa paligid at naghihintay ng pagkakataong makagamit din sa kanilang daanan palabas. Dahil dito ay agad na sumiklab ang galit ni Tang Jia at sinisi ang 3 miyembro ng 8 Manifestation dahil palihim lamang silang nakisabay sa kanilang planong pagtakas. Samantala ay muling sumabog ang gintong liwanag mula sa Years Like a Song Scepter at isang napakalakas na puwersa ang rumagasa mula sa ilalim ng lupa. Agad na nagbago ang ekspresyon ng isa sa mga tumatakas nang mapagtantong direktang tina-target ng kapangyarihan ang special passage.
Sa isang iglap ay tuluyang nawasak ang kanilang tanging daan palabas at mabilis na bumalik sa normal ang City Protection Array. Mapait namang ngumiti si Little 8 at hindi napigil ang sabihin na bagamat walang kapantay ang concealment technique ni Jianan ay nahuli pa rin sila sa pagkakataong iyon. Agad namang nagalit si Jianan at sinabing hindi sila mahuhuli kung hindi lamang nagpabagal-bagal ang grupo ni Demon Lord Shang. Dahil daw sa mga ito ay nagkaroon ng sapat na oras ang mga eksperto ng Red Moon City upang makarating at sirain ang kanilang daanan kaya pati silang tatlo ay nadamay. Sa pahayag namang iyon ay lalo namang nagalit si Tang Jia sa narinig dahil hindi lamang palihim na nakigamit ang tatlo sa escape path na kanilang inihanda kundi nagawa pa silang sisihin matapos mabigo ang plano. Sa gitna ng kanilang pagtatalo ay saka lamang tuluyang kinabahan si Jiang Rubing nang makilala niya ang Years Like a Song Scepter. Alam niyang personal na artifact iyon ng kanyang master kaya malinaw na si Ning Qiu mismo ang humabol sa kanila. Hindi naman napigilan ni Little 8 na kontrahin ang takot ng dalaga dahil para sa kanya ay hindi si Jiang Rubing ang tunay na nasa panganib. Kahit mahuli ito ay malamang na mapapag-alitan lamang ng kanyang master ngunit silang mga miyembro ng Death God Palace ay maaaring mawalan mismo ng buhay. Dahil wala nang makitang daan palabas ay agad na bumaling si Jiang Rubing kay Demon Lord Shang upang malaman kung ano ang susunod nilang gagawin. Nanatili namang napakaseryoso ng ekspresyon ni Demon Lord Shang dahil malinaw niyang naramdaman na ang master na tinutukoy ni Jiang Rubing ay walang duda na isang Peak 9-star Martial Sovereign Realm. Hindi pa man sila nakakaisip ng panibagong paraan ay dumating na rin si Ning Hangfeng kasama ang mahigit 100 eksperto ng Red Moon City. Mabilis silang bumaba mula sa kalangitan at pinalibutan ng mahigpit ang buong grupo kaya sa pagkakataong iyon ay tuluyan nang nawala ang madaling daan para makatakas. Malamig na pang-uuyam ang makikita sa mukha ng mga eksperto ng Red Moon City habang mahigpit nilang pinalilibutan ang buong grupo. Agad na hinarap ni Ning Hangfeng si Jiang Rubing at pinagalitan ito dahil sa pagiging walang isip na naging dahilan upang magkaroon ng napakalaking kaguluhan sa lungsod. Hindi naman nagpatinag si Jiang Rubing at mabilis na sinabi na kung kinikilala pa rin siya nito bilang pangalawang Young Miss ay dapat tulungan siya nitong bunutin ng Years Like a Song Scepter ng kanyang master bago kunin ang mga tauhan at umatras. Pero bago pa man may makasagot ay biglang napilipit ang hangin at sabay na bumaba mula sa kalangitan sina Ning Qiu at Li Yunxiao. Napakalamig ng ekspresyon ni Ning Qiu habang matalim na nakatitig kay Jiang Rubing kaya agad na nanginig sa takot ang buong katawan ng dalaga. Magsasalita pa lamang sana siya upang magpaliwanag ng isang kamay ang biglang sumunggab mula sa kanyang tabi at mahigpit siyang hinawakan sa leeg. Agad na napasigaw sa takot si Jiang Rubing nang mapagtantong ang gumawa nito ay si Master Li. Hindi niya inakalang ang babaeng itinuring niyang sariling nakatatandang kapatid ang siya mismong gagamit sa kanya bilang hostage. Mapait namang humingi ng paumanhin si Master Li at ipinaliwanag na wala na silang ibang paraan upang makatakas. Pagkatapos nun ay bahagyang ibinaon niya ang kanyang mga kuko sa leeg ni Jiang Rubing at hinarap ang mga eksperto ng Red Moon City. Para sa kanya ay wala naman silang tunay na alitan sa isa't isa at ang mga pangunahing ng gulo lamang ay ang mga miyembro ng 8 Manifestation ng Death God Palace kaya umaasa siyang maaari pa nilang tapusin ang lahat ng mapayapa. Galit na galit naman si Jiang Rubing dahil hindi niya matanggap na ginawa talaga siyang hostage ng isang taong pinagkatiwalaan niya. Walang magawa namang ngumiti si Master Li at muling humingi ng paumanhin. Kung mabibigyan man daw sila ng pagkakataon ay babawi na lamang siya sa susunod na buhay. Dagdag pa niya na maaari siyang mamatay sa lugar na iyon ngunit hindi maaaring mamatay si Demon Lord Shang kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi gamitin si Jiang Rubing upang matiyak ang kaligtasan nito. Dahil dito ay tuluyang nagalit ang mga eksperto ng Red Moon City ngunit pansamantala silang hindi makakilos dahil nanganganib ang buhay ng kanilang pangalawang Young Miss. Hindi naman napigilan ni Li Yunxiao na mangutya at ipaalala kay Master Li na bagamat wala silang anumang malalim na alitan noon ay ibang usapan na ngayong ginawa nitong hostage ang pangalawang Young Miss ng Red Moon City. Sa ginawa nitong iyon ay para na rin itong kusang lumikha ng isang matinding galit sa pagitan nila na mahirap ng burahin. Gayunpaman ay nanatiling napakalamig ni Ning Qiu at sinabing si Jiang Rubing mismo ang gumawa ng kanyang mga pagkakamali kaya kailangan nitong harapin ang mga kahihinatnan. Kung talagang may lakas ng loob si Master Li ay maaari nitong patayin ang dalaga.
Halos kasabay ng pagtatapos ng kanyang mga salita ay bahagyang ibinaon ni Lee ang isang daliri sa lalamunan ni Jiang Rubing at agad na umagos pababa ang sariwang dugo. Malinaw niyang ipinakita na hindi lamang basta pananakot ang ginagawa niya. Kung patuloy silang pipilitin ng Red Moon City hanggang sa wala nang matitirang daan ay handa siyang isugal ang buhay ni Jiang Rubing at humantong sa pareho nilang pagkawasak. Bahagyang nagdilim ang ekspresyon ni Ning Qiu dahil ang totoo ay sinadya lamang niyang magsalita ng ganoon upang takutin si Master Li at pilitin itong umatras ngunit hindi niya inaasahang agad nitong makikita ang kanyang pakay. Doon niya napagtantong hindi rin ordinaryo ang babaeng demonyong nasa harapan niya. Matapos ang ilang sandaling katahimikan ay biglang ibinaling ni Ning Qiu ang kanyang tingin kay Li Yunxiao at tinanong kung ano ang palagay nito sa sitwasyon. Agad namang nagtaka ang lahat dahil hindi nila maintindihan kung bakit kay Li Yunxiao ipinapasa ang desisyon sa isang napakahalagang bagay. Subalit mabilis na naunawaan ni Li Yunxiao ang tunay na pakay ni Ning Qiu. Alam niyang gustong-gusto nitong iligtas si Jiang Rubing ngunit bilang isang mataas na opisyal ng Red Moon City ay hindi nito maaaring basta isantabi ang mga patakaran at sariling dignidad. Kaya naman kailangan nito ng ibang taong magsalita para sa kanya. Dahil dito ay agad na nakipagsabayan si Li Yunxiao at nagsuot ng isang malungkot na ekspresyon bago sinabing bagamat nakakainis ang mga taong nasa harapan nila ay hindi naman maihahambing ang mga buhay ng mga iyon sa kaligtasan ni Jiang Rubing. Maaari nilang pakawalan muna ang grupo sa pagkakataong iyon dahil marami pa namang pagkakataon upang habulin at patayin ang mga ito sa hinaharap. Sa huli ay mga walang kwentang kalaban lamang naman ang mga iyon kumpara sa buhay ng pangalawang Young Miss. Ngunit tila hindi pa sapat iyon para kay Ning Qiu kaya malamig siyang sumanghal at nagkunwaring nasasaktan habang ipinapaalala na nakipagsabwatan si Jiang Rubing sa mga tagalabas upang sirain ang dungeon ng Red Moon City. Isa iyong mabigat na krimeng maaaring parusahan ng kamatayan kaya kung tutuusin ay wala na silang dahilan upang iligtas pa ang dalaga. Sa loob-loob naman ni Li Yunxiao ay agad niyang minura ang napakagulang niyang kaibigan dahil napakalinaw na gustong-gusto nitong iligtas ang sariling estudyante ngunit ayaw nitong ibaba ang kanyang pride at sirain ang mga tuntunin ng Red Moon City. Gayunpaman ay pinagbigyan niya ang gusto nitong palabas at agad na nagkunwaring labis na nagulat. Mariin niyang pinigilan si Ning Qiu at sinabing bagamat tunay na nagkamali si Jiang Rubing ay malinaw namang nakita na nito ngayon ang tunay na mukha ng mga taong pinili nitong samahan at siguradong natuto na ito ng leksyon. Mas makabubuting iligtas muna nila ang dalaga at saka na lamang ito parusahan ayon sa mga patakaran kapag ligtas na silang nakabalik sa lungsod. Agad namang sumabay si Ning Qiu sa kanilang munting palabas at nagkunwaring labis na nasasaktan habang sinasabing huwag sana siyang sisihin ni Jiang Rubing bilang kanyang master. Maging si Li Yunxiao ay napahawak pa sa sariling dibdib at dramatikong nakiusap na huwag nitong hayaang mamatay ang dalaga. Kung may gantimpala man para sa pinakamagaling na aktor at aktres sa sandaling iyon ay walang duda na silang dalawa ang karapat-dapat tumanggap nito dahil napakanatural ng kanilang pagtatanghal. Sa loob-loob naman ni Ning Qiu ay hindi niya napigil ang humanga dahil tunay ng kasing tuso ni Gu Feiyang ang binata at eksaktong-eksakto sa kanyang kagustuhan ang bawat sagot nito. Pero kailangan pa rin nilang ipagpatuloy ang palabas kaya nagkunwari siyang nag-aalinlangan bago ibinaling ang problema kay Ning Hangfeng at tinanong kung ano naman ang opinyon nito. Agad namang napamura sa sariling isip si Ning Hangfeng dahil malinaw niyang nakikita ang ginagawa ng dalawa. Kung gusto raw ni Ning Qiu at Li Yunxiao na magtanghal ng isang palabas upang magkaroon ng dahilan na iligtas si Jiang Rubing ay sana huwag na lamang siyang idamay sa kanilang pag-arte.